Rick. Hi, sir. Good afternoon, Rick. So, anong araw ngayon, Rick? Saturday, June 29, no? 2024. So, mga alas 12 na ng tanghali, no? So, out na tayo. Ito yung in-inspection, tinitingnan natin, no? Binabalik yung mga memories natin dito sa project natin, no? Wala na, nagpipintura na tayo, Rick, no? Oo, pipintura na. Tapos, yung next project natin is nandun sa may dagat. Yung hotel. Yung hotel doon. Oh, hindi pa natin i-reveal yung brand name nung yung brand ng hotel na yon. Oh, pero international yun, Rick, ha? Oh, hindi basta-basta yon. Oh, tapos yung phase 2 natin dito, Rick, mayroon diyan katabi. Na 28 story. Kung 20 yan, 28 yun. Tapos meron pang 3 rito. Medyo matagal-tagal pa, Rick, ano? So, ngayon, in relation doon, Rick, kasi yung content naman, always yung content natin, Rick, is mai-relate yung mga subjects sa civil engineering, mai-relate natin sa actual site para ma-inspire natin, ma-motivate natin yung mga nanlalamig na mga estudyante. parang ayaw na magano, no? Ayaw na magpero ng civil engineering. So i-encourage natin sila. O ito. O paano? Mag-start tayo sa geotech. Geotech subject, no? Ika nga sa may lupa. O lupa, doon tayo sa lupa, geotech. So anong ginawa natin, Rick, nung bago tayo mag-start nung yung tower na yan? Yung sa soil exploration natin. Soil exploration. Yan. Required yan, Rick, ng NSCP 2015. Nasa chapter 1, page 8 yun. O, yung untitled doon, nakalagay doon, soil investigation. Tapos, sa may baba, soil exploration. O, as required by building official. Office of the Building Official, UBO, required nila yun, no? Pag sinabing soil investigation, ang ginamit natin na method, Rick, is boring, no? Kasi kukunin mo ng i-drill natin yon, magdi-drilling tayo sa lupa. Kunyari ito dito, sample na lang. Etong parking lot nito, ito yung future na building natin, bago tayo mag-design, bago tayo magtayo ng building, sa design stage pa lang, Rick, design stage, kailangan natin malaman ng soil properties niyan. Soil properties. Tsaka paano mo makukuha yan? I-explore yun. Didrill lang mo yun by auger method, no? Boring method. I-didrill mo yan in a certain depth. Depende sa height ng building. Sa atin, nag-drill tayo up to 20 to 40 meters tayo, Rick. Oh, may mga certain location tayo na napakalalim ng drilling natin. Bakit natin ginawa yung, Rick? Again, soil properties. Kung ano yan, kung cohesion ba yan, cohesion soil or cohesionless soil. Mga angle of friction, specific weight niya, nandun yung makukuha yun. Tapos, pinaka-importante ni Rick, na yung cavity. Kasi kasi ang problema dito sa pagka-isla ito, matatawag natin to na Mactan Island, Lapu-Lapu Island, sabihin isla. Naka-corals to, may mga yung mga rock diyan, mga corals yan, Tsaka limestone combination, no? Corals and limestone. Pag sinabing limestone, medyo tridor yan, Rick. Sa experience natin, di ba? Naghukay tayo, Rick. Naghukay. Nabubungi na nga yung natin, hindi kaya ng backhoe, Mind you, yung paghukay namin yan, hindi po kaya ng backhoe. Yung tawag yung chisel, yung pinaka-breaker. Oo, breaker ang ginamit natin dyan. Talagang, even yung breaker, nahirapan. Within 6 meters depth, solid yan, 6 meters. Pagkatapos ng, after the 6 meters depth, ano nangyari, Rick? Cavity, kuweba. Sige, i-edit natin to, insert ko dito sa screen. Yung mga files ko dati sa laptop, i-insert ko sa video. Papakita natin na yung ebidensya ba na nahirapan talaga tayo. Akala natin yun na. Pero dahil meron tayong soil profile, meron tayong ginawa na drilling, soil investigation, nalaman natin yung strata. Nalaman natin na hindi pa yan, hindi pa refusal yan. Meron pag bumulusok, 'di ba? Tapos ano ginawa natin? Ang ginawa ng structural designer natin, yung mga area ng lupa
natatamaan ng footing, ano ginawa? Nag-pressure grouting tayo. Although napakalalim na nun, pero para safety lang, nagawa tayo ng pressure grouting. Nag-pressure grouting kami rito, and such a way para ma-fill up, ma-fill in yung pinaka-void. Oo. Diba? Eh di hindi na nakahangir yung footing mo. Meron na nakakalso. Diba? So yun. Pag-aralan na nila yung word na sila na mag-explode, sila na mag-deep study noon. Tayo lang pampagana lang. O sige, yung mga estudyante diyan ng civil engineering, pag-aralan niyo yung soil investigation o soil exploration. Kasi pagpunta niyo ng site o pag kayo nag-design na kayo, kakailanganin niyo 'yan. Ano yung sa loob ng soil investigation? Ano pa yung second method na ginawa natin dito? Soil exploration, yung nag-soil drill kami, tapos nag-SPT, Standard Penetration Test. Yun. Doon makukuha din yung soil properties, yung angle of internal friction, nandun. Diba? So, ganun ka-importante yung SPT. So may encounter nyo yan, huwag nyo nang kalimutan yan. Number 1, may encounter nyo yan sa board exam, yung SPT na yan, Standard Penetration Test. Pag sinabing SPT, makukonek mo agad yung N values. Kasi may mga properties yan, yung mga soil properties na hindi mo makukuha kapag wala kang N values. Ano ba yung N values niya, Rick? Number of blows. Kasi yung standard penetration test, parang drop hammer yan Dinadrop, pinupush yun, mayroong certain weight na ipupukpok, para bumaon. Bumaon. Number of blows per 30 cm usually. Tapos kukunin mo yung sample nun. Malalaman mo yun yung density ng lupa, kung cohesion ba yan o cohesionless. Doon. Okay? So Rika, start natin yon. Sila na mag-aral na maigi. Sila na. Basta, kasi alam mo, maano nila na pag day 1 ko pala sa site, pag malaking project, may encounter ko yan. Pero bago ka makapunta ng site, may encounter site yan. Sa muna may encounter? Sa review. Sa review muna. Tapos i-try natin, Rick, na yung mga board problems i-relate natin sa site. Ika nga, i-review natin yung yung mga CE board problems, i-relate natin sa site. Para talagang yun na naman talaga content natin, di ba? Always related sa site kasi nasa site tayo Alright, Rick? Tara, uwi na tayo. Sige, approve, bye-bye.